Magandang umaga mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ito ng ating update sa magiging tayo ng panahon sa susunod na 24 oras. Wala pa rin tayong minomonitor na low pressure area o anumang sama ng panahon, kaya nananatiling maliit yung tsansa na magkaroon tayo ng bagyo sa mga susunod na araw. At sa kasalukuyan, tatlong weather system ang umiiral sa ating bansa. Una, itong Intertropical Convergence Zone o yung salubungan ng hangin mula sa Northern at Southern Hemisphere umiiral sa may Mindanao at Palawan. Ito namang Northeast Monsoon o yung malamig na hanging amihan ay nakakaapekto dito sa areas ng Northern Luzon. At for Metro Manila at nalalabing bahagi na ating bansa, itong Easterlies o yung mainit na hangin galing sa Karagatang Pasipiko, yung weather system na umiiral sa ating areas. At makikita natin ngayong madaling araw pa lamang, may mga naobserbahan na tayong mga makakapal na kaulapan dito sa southern portions ng Pilipinas. At para sa magiging lagay ng ating panahon ngayong araw, so for Luzon, dahil sa epekto ng shear line o yung convergence ng mainit at malamig na hangin, makakaranas tayo ng mataas na tsansa ng mga kaulapan at mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat sa may Cagayan at Isabela. Samantala, ito namang areas ng Aurora, Quezon, Bicol Region, dahil naman sa easterlies, makakaranas rin tayo ng mga sustained na mga kaulapan at pag-ulan. Kaya eastern section ng Luzon, maghanda tayo at maging alerto sa mga possible flooding at landslides kung lalo na kung malalakas at tuloy-tuloy yung pag-ulan na ating mararanasan. For Metro Manila and the rest of Luzon, ay generally fair weather ang ating inaasahan ngayong araw. Partly cloudy to cloudy skies, pero nandiyan pa rin yung mga tsansa ng mga usual afternoon to evening na mga rain showers or thunderstorms. Sa areas naman ng Palawan, Visayas at sa Mindanao, so generally improving conditions sa ating inaasahan dito sa central and eastern sections ng Visayas. At bumaba na rin yung axis ng ating ITCZ na kung saan Mindanao at Palawan na lamang yung naapektuhan nito. Pero dahil sa easterlies, posible magpatuloy pa rin yung mga pag-ulan dito sa eastern section ng Visayas, particular na sa eastern Visayas. At dahil naman sa ITCZ, patuloy tayong makakaranas ng mga kaulapan at pag-ulan sa buong Mindanao at sa Palawan. Kaya sa mga nabanggit ko pong lugar, Mindanao, Palawan at Eastern Visayas, maghanda rin po tayo sa mga banta ng pagbaha at pagbuho ng lupa. Sa kalagayan naman ng ating karagatan, sa kasalukuyan, walang nakataas na gale warning. Pero iba yung pag-iingat pa rin sa ating mga kababayan na maglalayag, especially sa northern and western seaboards ng Luzon dahil for the next 24 hours, posible pa rin tayong makaranas dyan ng katamtaman hanggang sa maalong karagatan. Para naman sa ating 4-day weather outlook, so yung magiging lagay ng ating panahon sa mga susunod na araw, bukas araw ng Martes may inaasahan tayong surge o yung pagbugso ng northeast monsoon. So may kalakasan yung surge na ito. So possible mamayang hapon or bukas ng madaling araw, mag-issue po tayo ng gale warning dito sa northern and western seaboards ng Luzon in anticipation sa mga matataas na alon na dulot ng pagbugso ng ating hanging amihan. And for Tuesday to Wednesday, dahil nga sa epekto ng ITCZ, so yung ITCZ further pang mag-shift southward yung axis dito, so itong southern section na lamang ng Mindanao at Palawan, possibly yung areas na maapektuhan ng ITCZ starting tomorrow. So mababawasan na rin yung mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Mindanao, pero magpapatuloy pa rin yung mga kaulapan at pag-ulan, particular na dito sa area ng Davao Region, Socsargen, Barm at Zamboanga Peninsula. Dahil naman sa epekto ng shear line, asan pa rin natin yung mga pag-ulan. So muli itong shear line yung convergence o yung boundary ng mainit at malamig na hangin, kaya posible pa rin magpatuloy yung mga pag-ulan dito sa may Cagayan at Isabela. Dahil naman sa easterlies, mababawasan na rin yung mga pag-ulan dito sa Eastern Visayas, Bicol Region, Aurora at sa Quezon. So kaakibat nga ng pagbugso ng ating northeast monsoon, asahan na rin natin yung pagbaba ng ating minimum temperature, especially sa madaling araw. Pagsapit naman ng Thursday to Friday, ay mas tuluyan pang lalakas yung ating northeast monsoon. So possible, malaking bahagi na ng Luzon, yung, or more in particular, itong main ng Luzon, malaking bahagi na yung makakaranas ng epekto ng northeast monsoon. So kaakibat nito yung pagbaba ng ating thunderstorm activity, especially sa hapon o sa gabi, for the western section ng Luzon area. Ngayon pa man magpapatuloy yung mga kaulapan at mga pag-ulan na dulot ng amihan sa malaking bahagi ng hilangang Luzon, yung axis rin o yung salubungan ng mainit at malamig na hangin, yung shear line natin, bababa rin yung axis nito, na kung saan posible itong magdulot ng mga pag-ulan sa may Aurora, Quezon at sa Bicol Region.
So sa mga di ko po nabanggit na lugar, for Metro Manila and the rest of the country, particular na sa Visayas and Mindanao towards the end of the week, inasahan natin na mababawasan yung mga pag-ulan sa Visayas at Mindanao, pero nandyan pa rin yung mga tsansa ng mga usual afternoon to evening na mga rain showers or thunderstorms, kaya ugaliin pa rin na magdala ng pananggalang sa ulan. So sa kasalukuyan, wala rin tayo minomonitor na low pressure area at nananatiling maliit yung tsansa na magkaroon tayo ng bagyo within the next 3 to 5 days. Haring araw sa Kaminilaan ay sisikat mamayang 5:58 ng umaga. Lulubog naman mamaya sa ganap na 5:24 ng hapon.